So lalala ng lalala, palala ng palala po ang sitwasyon ng mundo. Malapit na po kasing dumating yung ating Panginoong Hesukristo. These are signs of His near coming. Hindi man po alam ng mga tao sa mundo, libang na libang sa politika at kaguluhan po sa iba-ibang bansa. Be watchful po. Sabi sa Bible, ito yung mga tanda. You see? Kaindik-indik yata, mga kababayan, yung future natin. Bakit anya, Mr. Maravillas? Ito kasi yung sabi dito sa balita sa Manila Times. More intense year-round heat wave scene. What? Year-round na po. Hindi lang yung seasonal. Buong taon, mga kababayan. It is expected in the coming years. Nagsisimula na po ngayon, mga kababayan. And in fact, makikita ninyo ito sa mga bansa na nasusunog ngayon. Di ba? Yung Hawaii, yung Maui Island, na marami yung namatay sa sunog. Yung Spain, nasusunog din po. Yung Canada, may mga areas po na may mga sunog ngayon. Yung Spain, yung Greece, kung saan-saan na po na bansa, especially in Europe, mga kababayan, in America. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga kahindik-hindik. Kahindik-hindik talaga niya, Mr. Maravillas. Kahindik-hindik man talaga po. Kaya lang, ginagawa ko lang po siyang light yung presentation natin para hindi naman kayo mag-alala ng masyado. Di ba? Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo, mga kababayan. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. This is actually, mga kababayan, prophecy unfolding before our very eyes. Nagiging mabagsik na po, mga kababayan, yung ating araw. Sa totoo lang po, ang culprit nito po, mismong yung ating araw. Pero sabi ng mga globalists, this is all about climate change, global warming. Tama din naman po sila, mga kababayan. Pero ito pong climate change, global warming, ang totoong culprit nito, hindi man po yung mga industries natin. It is the sun. Many times sinabi ko po sa inyo, it is the sun. Bakit po yun ang sinasabi natin? It is biblical, mga kababayan. Mamaya, yung mga sinasabi sa Bible po, babasahin ko po sa inyo. Describing the events of our time and of the future, mga kababayan. Kaya po, yung ating Panginoong Hesukristo, sa totoo lang, aalsin niya yung yung kanyang mga believers. Pag hindi kasi po, inalis ng ating Panginoon yung kanyang mga believers, hindi po tatagal dito sa ating mundo. We have to leave this earth. Sa totoo lang po, kaya sabi sa Bible po, love not the world. Susunogin niya po ito. By the scorching heat of the sun, mga kababayan. Kaya yung mga nagpapang-agaw na mga bansa ng mga territories tulad dito sa West Philippine Sea, lalo yung mga Chinese, libang na libang kayo sa kayamanan ng mundo. Susunogin lang po ng ating Panginoon ang mga bansa sa mundo. Tingnan ninyo kung saan-saan na po yung nangyayaring heat waves and nagre-resulta po sa pagkasunog ng mga kagubatan, forest fires, mga kababayan. Kaya yung mga solusyon ng tao na tree planting, maganda po mag-tree planting. Pero kung aasa lang kayo na mag-tree planting to save the world, hindi ninyo maliligtas ang mundo.
Ang magliligtas po ng ating mundo at ng sangkatauhan, yung ating Panginoong Hesukristo. Pero yung tao sa pamamagitan ng reforestation, pagtatanim, maganda din po yon. But you cannot save the world. Kasi, tingnan ninyo, nagkakasunog lang po. Lahat ng mga itinanim ng tao, yung mga kabundukan po ng Canada, bawal doon ang illegal logging. Talagang pinipreserve nila yung mga kahoyan. Tinamaan ng kidlat, nag-forest fire. Ayon, naubos, nadamay mga kababayan. Doon sa Maui, sa Hawaii mga kababayan, nadamay pati yung mga kabahayan. More than 100 yung mga nangamatay. I think 2 na yung Filipino mga kababayan yung namatay. And may mga missing pa po. More than 1,000 yata yung mga missing mga kababayan sa Maui, sa Hawaii. You see, sabi ko sa inyo, huwag tayong aasa sa ating sariling lakas. Without God, you can do nothing. Yung ating Diyos lang yung magliligtas po sa mundo at sa sangkatauhan. Never tayo po na mga tao. We will become helpless in the events of the future, mga kababayan. Ito yung balita po. Ito ang patunay. Kaya lang ginagamit po ng mga globalista ang issue sa global warming, climate change para po establish yung New World Order. Yung pandemonium, sila po yung nag-create nun. Di ba yung sabi ko sa inyo, after the pandemonium, may global emergency uli silang gagawin. Ito yung ginagamit nilang global emergency. Yung global warming, climate change, at pagkasunog ng mga kagubatan because of heat waves. You see? Ito ngayon ang sabi ng sabi sa balita dito. Geneva, Switzerland. As Europe and other regions swelter, a UN researcher cautioned that climate change was enabling increasingly intense and long-lasting heat waves, which in some areas could soon begin to hit year-round. Buong taon na po. Dati seasonal lang po. Pag summer, tatama yung heat wave. Pero ngayon po, ang sabi nila, all year round. What? Sabi dito, could soon begin to hit year-round in some areas sa mundo. Extreme heat has dominated the headlines in recent weeks. From the current heat dome, cooking much of Europe, imagine yung mga terms na ginagamit nila, cooking, niluluto na, parang nasa oven na po yung Europe ngayon, mga kababayan. To heat fueled wildfires raging in Greece, Spain, Canada, and Hawaii. In soaring temperatures in the middle of the South American winter. Lalo't siyempre, nasunog yung mga kabundukan, lalong iinit po. Wala na yung forest cover, nasunog na. Di ba? So wala nang lilim na masisilungan, mga kababayan, yung mga tao. Open na siya. Parang disyerto na, kaya lang abo ang makikita mo. Nangitim, sunog yung paligid po. So lalong iinit po yung kapaligiran, nahubaran yung bundok. Di ba? So nasayang yung mga pagtanim at yung mga preserved na mga forest areas, yung forest cover na mga kababayan, hindi nga ginagalaw ng tao, binawal, preserve siya. Preserve, nasunog lang po because of the heat wave. Pagtama ng heat wave, aambon, pagkatapos kikidlat. Baka niya Mr. Maravillas, kasama na dito yung energy weapons ng malamang yung iba po, parang ginagamitan na ng energy weapons. And weather manipulation para i-post nila yung kanilang agenda, mga kababayan, for
Gusto nilang baguhin po ang landscape ng mundo. At yung gagamitin nila, mga kababayan, na energy sources natin, papalitan na kasi nila. Kailangang renewable clean energy na niya. Di ba? Dapat niya environment friendly. Di ba yung that is the narrative ng United Nations? May agenda po sila. So kasama na siguro yung mga pananabutay. Conspiracy theory ka na naman anya, Mr. Maravillas. Malamang yung conspiracy theory natin, mga kababayan, ay malapit sa katotohanan. May kasama ng sabotage other than the natural phenomenon. Sinasabayan nila yung natural phenomenon, mga kababayan. So sabi rito sa balita, heat waves are beginning earlier, lasting longer, and becoming more intense. Sabi po ni John Nairn, a senior extreme heat advisor at the UN's World Meteorological Organization, told Agence France Press in an interview, it's the most rapidly emerging consequence niya of global warming that we are seeing in the weather systems. Sabi po niya, whatever. Stressing that this was in line with scientific predictions. Kita na niya, mamaya babasahin ko sa inyo ano ang sinasabi sa Bible po of our future. Magkikita ninyo kung anong sinasabi ng mga so-called climate experts 2,000 years ago and more than 2,000 years ago. Dinescribe na siya, mga kababayan, in the Word of God na yon ang mangyayari sa ating panahon. Kita ninyo, mas advance yung binabasa kong libro po. So sabi niya, people are far too relaxed about the signs. Yung mga tandaan niya. Sa kanila, natural science ito. Environmental science. Pero sa Word of God, this is prophetic science. Mga kababayan, the signs of the times. The science has been saying this is coming your way and this is not where it stops, sabi po niya. It will only get more intense and more frequent. One reason he explained was that global warming niya appears to be leading to our weakening of the global jet streams, air that flows high in the Earth's atmosphere. So, unti-unti na pong nire-recognize nila na walang kinalaman sa human activity. It is all natural. The source of the extreme heat, mga kababayan, it is actually the sun. There will be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth, perplexity among nations. Yan po ang sinasabi sa Word of God. That is exactly yung nangyayari ngayon, mga kababayan. So sabi niya, as the jet stream waves grow slower and wavier, they allow weather systems to become parked in one spot for longer anya. You can get a summertime situation where you get persistent heat waves. Sunod-sunod na anya. Na heat waves yung mangyayari. And the heat just builds and builds and builds because the wave is not moving on. Nakakonsentrate, nakapark nga. So mainit siya. Hindi na siya umaalis yung init. Dati, pagtapos ng summertime, mga kababayan, papalit yung yung panahon, yung dating season po. Dito sa atin, dalawang season. Summertime or dry season and wet season. Sa ibang bansa, in Europe, in America, 4. Summer, winter, fall, and spring. Di ba ganon yung cycle po?
Yun ang tinuro sa atin as the pattern, mga kababayan ng panahon. Di ba ganon? Mababago na po ngayon. Mas ang tawag dito, magiging mahaba yung summer. So sabi niya, if you look at the planet as a whole, he said, you could see that these heat waves are appearing in each of those same wavelengths around the globe. The slowing down in parking of the weather patterns, para ng parang sasakyan, nakapark na siya. What? hindi na gumagalaw, nakapark. Parking of weather patterns is setting us up so that North America, parts of the Atlantic Ocean, Europe, and Asia are simultaneously sitting in the wave ridges, getting caught. Yan po ang paliwanag niya, mga kababayan. Kasabi rito, heat waves are among the deadliest natural hazards, with hundreds of thousands of people dying from preventable heat-related causes each year. Sabi po dito, Nairn called for the conversation around heat to become smarter. Among other things, anya, there should be far more focus on rising overnight minimum temperatures than on the maximum day temperatures that grab headlines. Kaya kahit po sa gabi, napakaalinsangan po dahil sa nangyayari po ngayon. Nagpa-park na po yung weather condition. Nakapark. You see, repeated high nighttime temperatures are particularly dangerous for human health since the body is unable to recover from the heat it suffers through during the day. Mainit na sa araw, we are expecting na sana bababa yung temperatura po sa gabi kasi wala na yung araw. Gabi na eh. Napakaalinsangan pa rin po. Yon ang ating na-experience ngayon po. Napakainit. Sweltering weather condition. Mataas kasi mga kababayan yung temperatura. Higher overnight temperatures also mean that the energy accumulated during the day has nowhere to go, pushing temperatures even higher the next day. So painit ng painit. Hindi na siya kasi gumagalaw. Mainit sa araw, mainit sa gabi, tapos the following day, mainit pa rin. Tuloy-tuloy yung init niyan. Di ba? So napaka peligroso sa ating kalusugan. Yung heat stroke magiging madalas, lalo na sa mga matatanda. Vulnerable po kayo. Hindi pa man po ako matanda. Katamtaman pa man lang po yung ating edad. So sabi rito, the fact that minimum temperatures are rising faster than maximums is thus pushing excess energy into longer periods of higher temperature, sabi po ni Nairn. Ito yung nararamdaman natin ngayon. Napakaalinsangan, mga kababayan. Hindi na gumagalaw. Nakapark yung weather pattern na bago na po. It's cumulative. So heat waves are becoming much more dangerous, sabi po niya. And as the climate continues to change, the situation is due to get worse. Lalo pang lalala. Tama po yung Word of God. Mamaya basahin ko po sa inyo. Para na tayong dinidilaan ng impyerno. What? Dinidilaan na ng impyerno po. He voiced particular concern over the situation in the tropics and subtropics, pointing to the record heat seen in South America, with temperatures up towards 40 degrees Celsius in the middle of what is supposed to be winter na dapat po. Pero napakainit pa. Winter na dapat. Kita ninyo?
Pati po yung season ng pagtatanim and pag-harvest po ng pagkain, maapektuhan. Kailangang pag-aralan po nating mabuti. Mababago lahat. Kaya kung yung production natin ng pagkain bababa, wala pong kinalaman doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka matuligsa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. It is the effect of the, natural phenomenon. Ngayon, pero sufficient ngayon yung pagkain natin. Tinatago lang ng mga negosyante. Kaya nga nag-raid yung, yung mga authorities natin, kasama si Speaker Martin Romualdez, at sabi sa balita, yung nakumpiska, iho-hold na yun ang gobyerno. Once na patunayan na talagang hinord nila, diretso na yun na isisis ng gobyerno at ibibenta sa murang halaga sa mga kadiwa centers. 200,000 plus yon, $500 million plus, mga kababayan, worse ng bigas. Nagsasamantala pa yung mga smugglers po dito sa ating bansa in hoarders. So sabi rito, looking forward, he cautioned that we're going to see a lot more heat waves across a much longer period of the year. Sabi po niya, in the tropics and subtropics, unfortunately, the indications are that severe and extreme heat waves are likely to be able to occur any time of the year. Kita ninyo? Before the end of the century. So lalala ng lalala, palala ng palala po ang sitwasyon ng mundo. Malapit na po kasing dumating yung ating Panginoong Hesukristo. These are signs of His near coming. Hindi man po alam ng mga tao sa mundo, libang na libang sa politika at kaguluhan po sa iba-ibang bansa. Be watchful po. Sabi sa Bible, ito yung mga tanda. You see? Busy-busy sa hanap buhay yung mga tao. Less sunlight means year-round extreme heat. Heat waves are not expected at other latitudes, but NIRM stress that there too will be seeing more unseasonably warm periods even in winter. Kahit sa winter po, hindi na malamig ang winter, magiging mainit na rin po. What? Saan ka nakakita ang winter? Winter siya, pero summer naloko na, mga kababayan, yung mundo. Saan ka nakakita? Winter, summer? Ask what could be done to rein in the rampant heat. NIRM is stressed that all of us have the capabilities to actually turn this around. Paano daw? Sabi niya, we need to electrify everything and stop burning fossil fuels. It's not harder than that. Ito yung mga recommendations nila. Di ba? Gusto nilang palitan yung energy sources natin. Kaya ito po yung agenda ng United Nations. Kaya tingin ko, mga kababayan, may kasamang sabotahe na po ito. Para i-post nila yung agenda. Nagets na ninyo? Lahat ng activities po ng United Nations, be it on climate change, be it on health, be it on conflicts around the world, iisa lang po ang objective nila, to push for the new world order. Alam ba ninyo yung ganon? The total global control of humanity, establishment of the one world government, all of this, kasama yon sa kanilang agenda po. Huwag kami po mga globalista. Ngayon, ano ang sinasabi po sa Word of God? These are actually all natural. Sinasabayan lang po ng agenda ng mga globalista. Ang talaga po na nagkakaproblema na ngayon, yung ating araw.
Kasi po, sabi sa Word of God, there will be signs in the sun and in the moon and stars upon the earth, perplexity among nations. Hindi po magkakamali yung Bible. Iyon ang pinakang sigurado. Kasi it is from the Word of God mismo. And it is related po sa papalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo to reign the earth for 1,000 years. But before His reign for 1,000 years, there will be great tribulation for 7 years. But before we fall to the great tribulation, before we enter, ang papasok man lang po sa sa great tribulations, yung mga unbelievers. Yung mga believers po will be raptured. Yon ang event na mangyayari po. And majority of the nations, the people all throughout the world, hindi po aware niyan. Kung baga, nabasa nila o narinig nila, hindi man po naniniwala. Di ba? Sa mga nanonood sa atin ngayon, ilan sa inyo ang naniniwala na ito'y mga tanda sa paparating na pagbabalik, papalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Di ba? Duda kayo? Sabihin ninyo, ang tagal na niyang maraming nagsabing ganyan na mga pastor. Yung lolokoan niya, narinig ko na yan. There will be scoffers. Sabi sa Word of God, before the end, talagang may mga tulad ninyo na laging magdududa. Kaya kami mga believers, hindi man nagtataka kung bakit hindi kayo maniwala. Ganon talaga. Till the end, ganon. Parang the time of Noah ang description. Ang naniwala lang, sino what? Family niya. Before the flood. Sino ba naman yung maniniwala noong panahon ni Noah na magkakabaha global? Hindi man po uso pa yung pag-ulan. Hindi pa man umuulan noon. Paano babaha? Pero si Noah, mga kababayan, ay naniwala siya. Gumawa nga siya ng arka sa taas ng bundok mismo. You see? Ano nangyari? Sila lang ang naligtas. Kaya dito po, ang maliligtas po, yung nakinig ng warning. Yung mga nanonood sa atin ngayon na hindi nakikinig at tumatawa-tawa at iniinsulto pa tayo, ang dami kong kasama kayo sa papasok sa tribulation. Sasabihin ko po sa inyo, ng prangka na ngayon. Imak ninyo ako, wala na akong paki. Diba? Yung maniniwala, maliligtas. Ang hindi maniwala, you'll be damned. Damnation. Straight ahead, great tribulation. Next exit, sabi ko sa inyo, rapture. Now is the time of salvation. Sunday ngayon. Makinig kayo sa warning. Huwag pilosopo. Pagsisisihan ninyo tulad ng panahon ni Noah. Naubo silang lahat. Sa bagay, may pakinabang din. Alam ninyo kung bakit? Lahat ng mga tao, kasama yung mga hayop and vegetation, naging panggatong sila. The fuels, the fossil fuels na ginagamit natin ngayon, galing yon sa lahat ng nalibing sa baha. Alam ba ninyo na ganon? Ang nangyari, kahit i-research ninyo, this is scientific po. Lahat ng nalibing, ito yung gas reserves dito sa West Philippine Sea because of the great flood na nangyari. Nalibing sa ilalim, yon ang gas. At mga fossil fuels in the Middle East, galing yon sa nalibing na mga tao, mga hayop, naging panggatong po ng ating mga makinarya. What? May pakinabang din yung mga unbelievers noon. You see? Tandaan po ninyo, hindi magkakamali ang Word of God. It will come and we are so close, mga kababayan. Heed the warning. Get saved now
accept our Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Yeah. Ang atol ko po sa inyo. You see? Repent habang may panahon pa. Invite Him. Ngayon na po mismo. Ayun sabi dito sa James chapter 1 verse 11. Ano daw ang mangyayari? For the sun rises with a scorching wind and withers the grass, and its flower falls off, and the beauty of its appearance is destroyed. So too the rich man in the midst of his pursuits will fade away. Kaya yung mga sige lang po ang payaman at nakalimutan yung ating Panginoon, sige lang. Tulad ng mga Chinese. Payaman kayo, gusto rin yung kamkamin pa yung aming territory. Masusunog lang po itong ating mundo. But our territory, we will defend it. It is our obligation and it is our right to defend our country. Hindi namin pahintulutan na kamkamin ninyo yung amin. Kasama din sa Word of God yung pagsabi na prepare for war. Many times na sambit ko na po yun sa inyo. May balance po, mga kababayan. Anong sabi sa Revelation chapter 16 verse 9? The fourth angel poured out his bowl on the sun, and the sun was given power to scorching people, to scorch people with fire. Kaya yung nakikita na-experience natin ngayon, prelude to the Great Tribulation, the events, unfolding events, mga kababayan. Prelude po ito. Itong nangyayari pong pagkasunog ng mga bansa because of the heat wave. Mas matindi po sa tribulation period. Tinakot mo naman niya, Mr. Marabilis, mga tao. Hindi ko kayo tinatakot. Yan ang sinasabing warning sa Word of God. Sinasabi ko sa inyo, kasi pwede pa kayong magdesisyon ngayon. Para makapag-ready po kayo of the things to come. Pag hindi po, tapos. You will suffer in the great tribulation. Kung hindi, walang intervention po sa ating Panginoon. Walang maliligtas po. Wala. Kailang for the sake of the elect, mga kababayan, ayon, ititigil po ng ating Panginoon mismo. Lalo yung the Battle of Armageddon. You just imagine, sabay-sabay siya. Lumilindol, umuulan ng apoy, asteroid, impact. You see? Aalsa yung dagat, there will be great earthquakes. Pagkatapos, nagba-Battle of Armageddon pa. Saan ka nakakitang ganong sitwasyon na parang yung mga tao sinaniba na po ng diablo? Di ba dapat titigil na yung mga tao sa pag-aaway-away? Hindi, tuloy lang sila sa pagigira. Lumilindol, umuulan ng apoy, nasusunog yung mga Ngayon nga po, di ba? Yung Spain nasusunog, yung Amerika, Hawaii nasusunog, yung Spain, yung Greece nasusunog. Pero tingnan ninyo, nag-aaway-away sila. Hindi man po tumitigil yung gira sa Ukraine. Kita ninyo? And in fact, nagre-ready tayo, including us, nagre-ready tayo sa gira. Sige nga ang military exercise natin dito. And it is, it is an important preparation po para sa atin. Kasi pag hindi, lalamunin tayo ng dragon. Sino anyang dragon, Mr. Maravillas? Yung China. Yung China po, ang simbolo niya, dragon. Ano ang dragon sa Bible? I-search na lang po ninyo kung ano ang dragon sa Bible. You see? Lalamunin tayo nila.
So hindi natin hayaan na lamunin tayo, kaya nakikipag-military exercise tayo sa Amerika, ngayon sa Australia, at kailangang magpatrolya. Pag hindi po, lalamunin tayo nila. So it is an important action. So in the future, in the Great Tribulation, ganon na ganon, mga kababayan, we will be forced to fight. Kita ninyo? Anyway, yun man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Be safe po! Be safe! Bye-bye. God bless.